Tan. Talaga nga naman napakaganda, no mga beshi? Napakaganda ng tanawin. For today's video nga mga beshi is napaka-perfect ng weather today. Naisipan nga namin ni Papa na pumunta ng bukid at doon mananghalian at doon mag-stay hanggang hapon. Napakainit kasi sa bahay at sira pa yung isang electric fan namin ginagamit. Dito naman sa bukid ay napaka-presko, napakaganda ng tanawin at talaga makakapag-relax ka mga beshi. Anyway mga beshi, itong video nga pala na ito ay kuha pa noong August 23 mga beshi. Hindi ko nga alam kung anong pinagkaabalahan ko at ngayon ko lang tumaya upload mga beshi. Nasira nga rin pala tong cellphone na ginagamit ko sa pag-vlog, kaya medyo natagalan ang paggawa ko ng mga videos. Cellphone nga pala ng tatay ko ang ginamit ko noon nung nasira ang phone ko. O diba minsan inaaway pa natin ang magulang natin, sumasagot pa tayo ng mga pabalang sa kanila. Sa huli naman pag may kailangan tayo, may problema tayo, sila din naman ang tutulong sa atin. Ganyan ka rin bang anak beshi? Abay baka oras na beshi para magpasalamat sa iyong magulang. Maraming salamat mother, father. Naksyota, kung hindi pa nga makakapag-vlog, hindi makakapagpasalamat. Anyway mga beshi, ayan nga at nagdala kami ng duyan. Tinatanong ko nga pala kay Papa dyan kung nakapagdala siya ng kumot para naman may ekstrang gagamitin itong mga bata. Ang sabi niya, hindi raw niya alam kung anong kumot ang dadalin niya. Naksyota. Buti na lang nga meron dalang isang duyan itong kumpare ko mga beshi. Kaya enjoy na enjoy ang mga bagets. Sabi ko nga sa pinsan kong si Ryan ay videohan niya tong asawa kong kumukuha ng kangkong. Dahil ako naman ay busy sa pagpapadede sa aking baby. Natawa pa nga ako dahil pinakita pa niya itong kangkong. Anyway, kumuha nga si Papa ng kangkong dyan. Para sa pananghalian namin gagawin niyang adobong kangkong. Nakakuha nga rin pala sila Papa ng maliliit na isda sa parang. O diba, libreng kangkong na nga, libreng isda pa mga beshi. Tinatanong ko nga si Papa kung meron akong maitutulong sa kanila. Pero ang sabi naman niya, magpahinga na lang daw ako at tignan ang baby Kenzo. Pero sa mga oras nga na yan ay mahimbing na ang tulog ng baby. Anyway, panoodin nyo nga pala sa ibang recent vlogs ko kung paano gumawa si Papa ng kalan-kalanan. Niloloko ko nga si Papa dahil ganap na ganap niya ang pagiging taong gubat mga beshi. At habang tulog nga ang baby Kenzo at busy naman si Papa sa pagluluto, kami naman din busy sa paghahanap at paghuhuli ng tutubi. Tutubi, wag kang magpahuli sa batang mapanghi. O alam niyo ba yung kantang yun mga beshi? Naalala ko anong ganong edad ako kay Kuya Kyle. Na kahit katirikan ng araw, abay gustong manghuli ng tutubi mga beshi. Ganyan niya ang Kuya Kyle ngayon mga beshi. Anyway, pagkatapos nga namin manghuli ng tutubi, maya-maya ay natapos na rin ang Papa magluto ng pananghalian. Pasado alas 12 na nga rin mga beshi, kaya sabi ko magsikain na kami. Ito namang si Papa at ang kumpare ko, inuna muna ang inuman. At ito namang dalawang batang to, habang pinakakain ko, nakikipulutan sa dalawang nagiinuman. At ang baby Kenzo naman, busy sa pagkalkal ng mga pagkain dun sa baba. Maya-maya nga lang, ang baby Kenzo nakikigaya-gaya na sa kanyang kuya. Anyway, napakasarap nga pala ng luto nilang adobong kangkong. At ako naman medyo nabitin sa kinakain ko dahil tatlo ang sinusubuan ko mga beshi. At dahil hindi ko naman ina-expect na magsisisama itong mga pinsan ko, kaya onti lang ang naisain kong kanin. Dahil talagang biglaan nga lang ang pagpunta namin dito sa bukid mga beshi. Bago nga pala magsikain kanina, abay pinagtitirintas ko muna itong mga buhok nila. Daig ko pa nga ang 50 anyo sa pag-iitsura ko mga beshi. Naksyota. Mukha namang satisfied customer ang Ate Heart. Anyway, pagkatapos ko nga silang pagtitirintas, dinala nila ang baby Kenzo dito sa may kambing. Ako naman na mahinga ako sa duyan mga beshi. Anyway, ang baby Kenzo nga ay mahilig sa mga hayop mga beshi. Kaya ayan, kahit kainitan, enjoy na enjoy naman siya sa itsura niyang yan. Pero parang mas masaya at nag-enjoy pa ang nag-aalaga sa anak ko mga beshi. Naksyota. Tinawag ko na nga sila, sabi ko bumalik na sila at napakainit na mga beshi. Napakasarap nga talaga magpahinga dito sa bukid mga beshi. Hindi mo na nga kailangan ng electric fan para mahanginan mga beshi. Itong malaking punong nagiging sandata nga namin para sa sikat ng araw ay napakalaking tulong sa atin mga beshi. Mag-aalas 2 na nga ng hapon at inaantok na ulit itong baby ko. Pinagtitripan pa nga ako dahil pinipisil-pisil pa yung daddy ko mga beshi. Tuwang-tuwa naman ang baby Kenzo sa kanyang kautuan. Tinuturuan ko nga pala ang baby Kenzo na sabihin ang mama mga beshi dahil puro Papa ang sinasabi. Naksyota. Anyway mga beshi, fast forward tayo ng onte. Pagkatapos ko nga iduyan-duyan ng baby Kenzo, abay nakatulog na mga beshi. Mag-aalas 4 na nga ng hapon, naisipan nila Papa na maglugaw daw kami dito. Pero hindi na nga nakatagal ang ulan at bumagsak na rin ito mga beshi.
beshi. Hindi na nga natapos itong lulutuing lugaw at nasunog pa itong kaserola mga beshi. Naksyota. Tulog na tulog nga ang Baby Kenzo ng mga oras na to mga beshi. Binalutan ko na nga rin siya ng tuwalya para hindi siya mabasa. Kami naman enjoy na enjoy kahit kami nababasa ng ulan. Naksyota. Sinisilip ko pa nga sa likod dahil baka magkatapon-tapon yung adobong kangkong mga beshi. Dahil uulamin pa nga namin yun mamayang hapunan. Naksyota. Nag-enjoy nga ako mamaya nga naman ako. Naksyota. O diba happy yarn? Maya-maya nga rin ay nagising na ang Baby Kenzo. At ayun nga pagkadating nga namin sa bahay ay nakuha ko pa daw mag-vlog mga beshi kahit umuulan. Naksyota. Diniretso ko nga si Kenzo kay lolo niya para naman makaligo na kami ng dalawa ni Kuya Kyle. At eto ang Kuya Kyle pagkababa sa tricycle naligo agad sa ulan mga beshi. May pasayaw-sayaw pa nga nalalaman. Enjoy na enjoy at happy yarn. Hanggang dito na lang nga muna mga beshi. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo pa po ang mga susunod kong vlogs. God bless us all. Mwah, mwah.